Hindi ko pinapansin ang Amerika sa administration ko. I never allowed any concession to them. Wala naman silang hiningi sa akin direkta because I know na alam nila na hindi talaga ako pabayag. For example, EDCA. It simply means the presence of foreign troops in our country. Alam mo, ang Amerika, kalaban nila ang China. So kailangan nila, bago makarating ang Amerika sa China, dadaan muna dito sa Pilipinas. So importante sa kanila ang Pilipinas, buffer zone. Na bago makalusot itong mga Chinese, dadaan talaga sila muna dito sa mga military installations. Buffer zone ang Pilipinas. So, Amerika, kailangan talaga nila pigilan ang China from advancing to the Pacific. The only way that they can enter into the Pacific, makita mo sa mapa, dito sa Taiwan Strait, between Taiwan and the Philippines, nandyan sa dulo on the tip of the country, there's a narrow channel there. Ngayon, kung magkagera, fight muna tayo dito bago ka makalusot. Before you can ever even entertaining the idea of conquering the Marianas and Guam, patayan muna tayo dito sa Pilipinas. So, ang problema ngayon is they have asked many military bases. Pag military base, armas talaga yan. Missiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siguro ang Cagayan. So, anong gawin ng China nito? Kung mag-away sila ng Amerika. Sino ang kalaban nila? Amerika? O, saan ang Amerika? Nandito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya, bumbabahin talaga nila yan. Luzon, Visayas, hanggang Cagayan de Oro. Sus Mario Sep. Guys, breaking news sa China TV. Ayan o. Ayan, China TV. Okay? Shout out China TV. Breaking news. Kim Jong-un, sabi niya, if Iran asks, we will provide it with missiles against Israel. One missile is enough to erase it. Naku guys, magiging malaking gulo talaga to guys pag nakasali na yung Russia, yan, North Korea. Mag-ingat kayo guys, lalo na yung mga Pinoy na nasa ibang bansa guys, nasa Middle East, nasa Asia, nasa yung mga malapit sa North Korea na lugar. Okay? Lalo na yung may mga US base na countries. So mag-ingat kayo guys, and let's pray for the peace of Earth guys. Ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas kung sakaling magkaroon ng World War III? May kasunduan ang Pilipinas at US na tinatawag na Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin, kung may umatake sa isa sa atin, pwede tayong madamay. Sa ngayon, may mga base ng militar ng Amerika dito sa Pilipinas, tulad ng nasa Palawan at Cagayan na malapit sa Taiwan at South China Sea, mga lugar na posibleng maging sentro ng gulo. At kung lalala ang labanan, tiyak na Pagkat ikaw pa rin, sigaw ng puso, ilang awit na